Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang paggunita kay Santa Teresita ng Batang Jesus. Siya ay isang dalaga, isang karmelitang mongha, pantas ng simbahan, na sa kanyang murang edad, siya ay nagtalaga ng kanyang sarili upang sumunod sa yapak ng ating Panginoon, upang ihandog ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Sa ating pong banal na misa, ating ilakip ang ating mga intensyon at panalangin. Alalahanin natin ang mga tao na napangakuan nating ipagdasal, ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kaniyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos.
Ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamayan ng Jerusalem, pati ang aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta, at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntunang ibinigay niya sa amin. Mula ng mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ay ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay pinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig. Sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapagilan niya ang pagtatawa. Lahat Dahil sa sa- palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyong galit sa amin o poon. Hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpapuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus,
Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sana'y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsikpo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo din po sa mga sumusubaybay sa ating live streaming, mas sa mga oras na ito. Sa tuwing darating po ang ganitong kapistahan ni Santa Teresita ng Batang Jesus, naalala ko last year, nung ako po ay nasa Timonan, bagamat nasa gitna pa rin ng panahon ng pandemya, dun sa aming katabing school, ang Our Lady of the Angels Academy, pinagdiriwang nila ang kapistahan ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Doon ako ay nagmisa at pagkatapos ng misa, binigay sa akin nung isang madre ng MCST, yung isang bulaklak. Sabi ko ay, Sister, first time po akong nakatanggap ng bulaklak. Galing pa sa inyo. Galing pa sa isang madre. Naalala ko po ang simbolismo ng bulaklak. Kasi ito po ang isang mahalagang tanda na iniwan sa atin ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Ang bulaklak. May dalawa akong nakitang simbolismo ng bulaklak. Ang daming bulaklak sa tabi ng imahe ni Santa Teresita. Ngayon, may pula, may puti. Ang bulaklak ay sumisimbolo sa kagandahan. Flower brings out its beauty. Pag ikay nakakatanggap ng bulaklak, masarap sa pakiramdam, ano ho? Parang isang tao na nililigawan ka, na tuwang-tuwa ka kapag ikaw ay tumanggap ng isang bulaklak. Kitang-kita at lumalabas yung ganda ng isang bulaklak. At doon ay nagpapakita ito, hindi lamang yung kagandahan sa panlabas, kundi lalo tigit yung kagandahan sa panloob. Ito yung buhay na iniwan sa atin ni Santa Teresita. Yung bulaklak na sumisimbolo sa kanya bilang si Santa Teresita ay kinakikitaan ng kagandahan sa kanyang panloob. Bagamat sa mga pictures po ni Santa Teresita, napaka-cute nga naman ni Santa Teresita, ano ho? Kasi batang-bata pa siya nang pumasok siya ng monasteryo ng Order of Carmelites.
At kita yung kanyang mga pictures na nakakaaliw tingnan ang kanyang kagandahan. Pero mas higit dapat nating tingnan sa kanya yung panloob niyang kagandahan. Busilak ang kanyang puso. Sa kabataan ni Santa Teresita, nagpakita siya ng kanyang kababaan ng kalooban sa harap ng community na kanyang inasukan, ang community ng Carmelita. Doon ay masaya siya, panatag ang kalooban, at mabuti niyang ginagampanan ang mga gawain sa loob ng monasteryo. Busilak ang kanyang puso sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Naroroon yung puso ng pagiging isang bata para ialay ang kanyang buhay upang sumunod sa yapak ng ating Panginoon, upang ialay ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesus. Si Santa Teresita ay kinakitaan ng pagiging busilak ang kanyang puso. Yun po ang isang magandang bagay na pwede po nating tularan kay Santa Teresita, ang pagiging busilak na puso, ang kababaan ng kalooban ni Santa Teresita. Sa Ebanghelyo, lumilitaw yung aral na itinuturo ng ating Panginoon na ang kababaan ng kalooban ay daan ng pagsisisi, daan ng pagbabalik loob, na hindi yon nakita ng Panginoon sa mga taga Bethsaida at Corazin at mga taga Capernaum. Sapagkat ang mga taga Bethsaida, taga Corazin at Capernaum ay hindi nagpakababa sa harap ng Panginoon, hindi kumilala sa ating Panginoong Hesus, hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Yung kababaan ng kalooban, palagi ang tinitingnan ng ating Panginoon. Yung kababaan ng kalooban, ang pinagsikapan ni Santa Teresita na isabuhay sa kanyang kabataan, sa kanyang buhay bilang isang mongha, bilang isang madre. Si Santa Teresita, sa kanyang buhay sa loob ng monasteryo, ano yung naging sikreto niya sa buhay? Yung isuko niya ang kanyang sarili sa Diyos. Isuko niya ang kanyang buhay sa kamay ng Diyos. Nagtiwala siya sa ating Panginoong Hesus. It is about surrendering. It is about submission. Kung paano ibinibigay ang sarili sa kalooban ng Diyos. Pangalawang bagay na simbolismo ng bulaklak. It symbolizes love, pag-ibig. Kaya bumalik po sa aking alaala yung nung tumanggap ako ng bulaklak na yon mula sa isang madre. Parang sabi ko, sister, dahil first time kong makatanggap ng bulaklak, salamat sa pagmamahal. Salamat sa pag-ibig. Yung pag-ibig ay ipinapakita ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Paano niya ipinakita ang pag-ibig? She put love in whatever she does. Kung ano ang kanyang ginagawa sa loob ng monasteryo, yun ay ginagawa niya sa ngalan ng pagmamahal. Ginagawa niya ang lahat ng bagay sa ngalan ng pag-ibig. Kung kaya nga,
Nandun yung kasiyahan niya sa kanyang ginagawa. Nandun yung kanyang pagiging panatag ang kalooban. Nandun yung kanyang kagustuhan na gawin ng isang bagay sapagkat mahal niya yung kanyang ginagawa. Nasisiyahan siya sa kanyang ginagawa. Ito pong si Santa Teresita ay nainganyo na pumasok ng monasteryo dahil meron siyang 3 pang kapatid na madre. Kaya napaka-bless po ng family ni Santa Teresita. 4 silang madre sa kanilang magkakapatid. At sila'y pinalaki ng kanilang ama na malapit ang kanilang puso sa Panginoon. Kung kaya naman nandun yung kanyang pagmamahal, nandun nabuo ang kanyang pag-ibig sa Panginoon, nabuo ang kanyang pag-ibig sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Sabi ni Santa Teresita, nung siya ay mamamatay na, gugugulin ko ang aking langit sa paggawa ng kabutihan dito sa lupa. Ito yung napakagandang mga salita na nagbibigay ng aral sa mga sumusunod sa yapak ni Santa Teresita. Gugugulin ko ang aking langit sa paggawa ng kabutihan dito sa lupa. She put love in every action that she does. Yung pagmamahal, mahalaga yon sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay. Kapag sinasamahan mo ng pagmamahal ang anumang bagay na iyong ginagawa, ito ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay nagiging dakila sa harap ng Diyos. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, sa buhay natin bilang sumusunod sa ating Panginoon, at sumusunod sa yapak ni Santa Teresita, maganda na masundan natin si Santa Teresita sa kanyang pag-ibig, pagmamahal na isinasabuhay sa lahat ng kanyang mga gawain, sa lahat ng kanyang mga tungkulin at gampanin sa buhay. Ang bulaklak daw po, ang rosas, hindi yan mawawalan ng tinik. In every rose, there is thorn. May kasabihan na sa bawat rosas may tinik. Ito po ay nakakahulugan na tayong lahat bilang tao may kahinaan. Tayo bilang tao, may pagkukulang, may kasalanan. Kahit si Santa Teresita, merong kahinaan. Pero anong nangyari sa buhay ni Santa Teresita? Siya'y naging banal. Siya'y itinanghal ng Diyos para maging banal. Pero sa kanyang pagiging mahina, siya'y naging isang napakagandang rosas na inialay sa Diyos. Pwede nating tingnan ang ating sarili, katulad ni Santa Teresita, na tayo ay merong kanya-kanyang kahinaan, na tayo ay merong kanya-kanyang kasalanan at pagkukulang. Pero, pwede tayong maging isang magandang rosas kung tayo ay susunod sa yapak ng ating Panginoon, kung tayo ay tutulad sa ating Panginoon, katulad ng ginawa ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Siya ay nagsikap sa kanyang ganang sarili upang makatupad sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, mamaya, tatanggap po tayo ng bulaklak. Tanda ng kapiyastahan ni Santa Teresita ng Batang Jesus. Nawa magpaalala ito sa atin
ng mahalagang bagay, ng simbolismo ng bulaklak. Ang bulaklak ay nagpapahayag at nagpapakita ng kagandahan ng pagiging busilak ng puso. Sana maisabuhay po natin yung pagiging busilak ang puso. Katulad ng ating Panginoon, ang kamahal-mahal ng puso ng ating Panginoon, busilak ang puso sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, ang bulaklak, nawa magpaalala sa atin ng pag-ibig, ng pagmamahal, sa ating paggawa, sa ating pagtatrabaho, sa ating paggampan, sa ating tungkulin, sa ating paglilingkod sa simbahan, sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Lakipan palagi natin ng pag-ibig, ng pagmamahal. At sa huli, bagamat tayo may mga kahinaan, bagamat tayo may mga imperfections, kakulangan, sana yun ay maging daan upang tayo lumago at maging isang napakagandang rosas na mayaalay natin sa Diyos. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahina ng pagkakasakit na may mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Kapuri-puri ka, Diyos sa maglumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa di malirip na sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa. Ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni Santa Teresita at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng mahalagang okasyon sa kanilang buhay, may mga natatanging panalangin. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin po ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang mga angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapang ito sa pananalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon Sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.